Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kimberly Taa, Major Art Student. Nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan sa Quezon City, ang Batasan Hills National High School. Halika, pasukin natin! Naghanda kami ng mga ilang katanungan patungkol sa mga gurong nasalanta ng Bagyong Ondoy. Alam nyo ba na mahigit 13,000 ang populasyon na mag-aaral dito sa Batasan Hills National High School at ang bilang ng mga guro dito sa Batasan ay hindi bababa daan. Ano po masasabi nyo tungkol sa Bagyong Ondoy? Yung Bagyong Ondoy, yan ang isang hindi ko makakalimutan. Nakaranas na ako ng maraming bagyo. Pero itong isang pinaka-grabe sa lahat. Hindi ko inaasahan yan, hindi ako nakapaghanda. Maraming gamit sa amin ang nasira dyan yung time na yan. Pag-usapan yung Ondoy, bali napalitan lahat yung most unforgettable moment sa buhay ng tao kasi kumbaga, nakapagpundar ka na ng gamit tapos naubos siya lahat. Tapos, ang pinaka mahirap pa doon is kaya mong isave yung sarili mo, paano kung yung mga kasamahan mo, paano mo siya isisave kasi ang dami-dami nyo. Hindi naman sila lahat marunong lumangoy. Yun isa sa mga inisip ko noon, time na yun. Bagyong Ondoy, kung maaari lang sana, ayoko nang maalala yun dahil nakaka-trauma. Dahil ang dami talagang mga taong naapektuhan tayo, lalo na sa lugar namin, sa Fairley, sa Marikina. So, ang hirap. So, hindi namin inaasahan ako, hindi ko inaasahan yung biglang pagtaas ng tubig. Tsaka, syempre, ang una kong maiisip doon is agad yung baby ko. Hindi ko na inisip yung gamit eh. Ang inisip ko lang talaga, masave yung baby ko. Since nasa second floor lang kami that time, nasa bahay lang. Tapos, hindi namin na-expect. Dumalakas talaga ang ulan, continuous yung ulan, napakalakas. Tapos, biglaan talaga ang pagtaas ng tubig. Inabot kami sa second floor. Kailangan kami tumakbo sa kabilang bahay dahil meron silang, may fourth floor sila eh. So sa akin talaga napakahirap. Saka, iisipin ko talaga nung panahon na yun na talagang parang panghinaan din ako ng loob dahil sa nakita kong sitwasyon na halos talaga lumubog yung mga bahay doon sa mga. Malapit kasi kami sa Ipo. Itong nangyari sa amin yung bagyo na yan, hindi lang sa sarili ko, no? Pamilya ko, mga gamit namin. Lalo na sa pamilya ko, sa asawa ko na lang, may trauma ng asawa ko. Malaki epekto sa akin emotionally. Tsaka isa pa sa trabaho ko din. Kasi hindi maiwasang makapag-absent ako eh. Sa pinaka na-trauma rin, 2 years old yung anak ko nung time na yun. Ngayon, pagka mayroong malalakas na ulan, tatakbo agad sa akin yan at magpapakarga. Tuturo ang ulan sa labas at hindi siya mapakali, yun talaga na-trauma yung bata. Tsaka yun, isa pa yun, yung kada ulan na lang iisipin mo, ganun yung mangyayari. Hanggat maaari talaga, ayoko nang balikan yun at ayoko na rin, hanggat maaari lang, ayoko na rin talagang mangyari sa akin. Kung sa trabaho naman, halos talagang hindi ako makapasok na eh, dahil syempre ang hirap na pinagdaanan. Kung isipin na yung bahay, kasi putik-putik talaga, mga gamit. So, di ba paano pa ako makapagturo? Sa school, kung iisip ko yung bahay na babalikan ko, sobrang putik. Wala matulugan pag uwi mo. Siyempre, affected talaga pagdating sa trabaho at din dahil sa nangyari. Ano po yung mga bagay na inyong ginawa para po makasurvive sa dumating na bagyo dito? Unang-una, sinundo ko yung
misis ko, si Maria, na Google nyo rin. So, nung sa kalsada, hindi ko na-expect talaga na babaha sa amin. Although may mga maliliit ng tubig na naiipon sa kalsada. So, sinundo ko si Ma'am Yap. Mga ilang minuto lang, pagbalik namin, pagbaba namin from Batasan to San Mateo, baha na. So, sinabihan kami ng mga tao doon na hindi na kayo makakatuloy dun sa San Mateo. Habang naglalakad na kami, nakita namin yung kalsada na talagang bahang-baha na. As in, parang ilog na talaga yung highway ng General Luna Street sa San Mateo. So, si Ma'am Yap, ang ginawa ko, iniwan ko siya dun sa isang building na may second floor. So, iniwan ko siya roon. Ako na lang talaga yung naglakas loob na umuwi ng bahay kasi nandun yung baby namin na 1-year-old pa lang at that time. So, talagang yun yung inaalala ko. Sinuong ko talaga yung baha. So, nakarating ako sa bahay. Ang ginawa kaagad namin, yung yaya ko, na-ready na niya kaagad yung mga damit ng baby ko. Mabuti na lang at na-ready na niya yung mga gatas, yung mga kailangan ng bata. Yun yung una namin ni-ready. Nilagay namin sa isang plastic crates. Tapos na mabuti na lang may kapitbahay kami na kamag-anak kami ng 3-story ang bahay. So doon kami nag-stay, pansamantala. Ang totoo niyan, yung mga ginawa ko nung araw na yun, aaminin ko ay hindi ako nakapaganda, nataranta ako. Yung time na yun kasi is sine-expect ko normal na ulan lang. Misis ko, kinukulit na ako na tumataas ang tubig. Sabi ko, parado lang yung kanal na yan. So, ang nangyari, ligpit lang ako ng ligpit ng bagay na pwedeng itaas. Hanggang sa na hindi ko na namalayan. Hanggang lampas bewang na yung tubig. Bumagsak na yung rep. Doon pa lang ako na taranta. Kaya yun lang yung time na nakalabas kami. At pasalamat na lang ako at yung kapitbahay namin merong second floor. Kinuha na kami kasi kung hindi, kung tumuloy kami, malamang may nangyari, hindi lang siguro sa akin, sa anak ko. Ano po yung naging aksyon o tugon po ng paaralan sa nangyaring post na yun? Malaki pasalamat ko sa sa paaralan natin na tatanong eh. Yung time na yun, araw na yun, kinabukasan, talagang nagpapunta, especially principal natin, pinagamit sa sakyan, nagpapunta talaga sila ng yung yellow cab natin, pinapunta ron, pinacheck. Yung kung anong makita, padala ng pagkain, damit, yun, isa sa hindi ko makalimutan kasi nung time na yun, wala talaga kaming dala na yung suot lang namin ang nabitbit namin, lahat ng gamit wala. Napakalaking tulong yung binigay ng school kasi pinapunta nila doon yung lahat ng janitors para kunin yung mga gamit na pwede pang pakinabangan. Pero wala talaga, puro halos patapon na kasi sobrang kapal ng putik. Tsaka yun, dito nila nilaban yung mga damit namin. Sila na lang naglaba. Tapos yung financial assistance konti. Tulong pinansyal at mga gamit, pagkain, damit na kahit pa paano ay makakatulong sa amin. Wala kaming damit na may susuot, wala kaming pagkain na makakain kasi sinala na. So malaking tulong yun. Tapos ng pangalawa yun, kooperatiba ng mga guro sa paaralan. So nagbigay sila ng parang emergency loan. Tapos na at the same time, may mga dilata rin, may mga noodles, saka mga damit, may nakahanda na magagamit namin. So nagpapasalamat talaga sa mga tao. Yung tulong na naibigay ng is malaking bagay. Damit, pinairam kami ng pinairam. Hindi ko makakalimutan yun. Nagpapasalamat ako sa eskwela natin. Maraming mga teachers ng Batasan Hills National High School nagtuturo na sa ibang bansa. At yun, sa pamamagitan ng email, nakapag-ugnayan ako sa kanila. At nakalikom tayo ng mga ilang dollars na dinonate ng dati namin mga kasamahan.
At itong mga ito ay kagyat namin pinaghati-hati doon sa mga guro. Ito yung mga gamit ng mga teachers natin. Tinulungan natin silang i-transport dito sa Batasan Hills National High School. At ito, mga nilabangan, yung mga gamit, inugasan. At dahil doon, kahit pa paano, nakapagbigay naman tayo ng moral support sa mga teachers. Pari po ito, ano po yung mga nais nyo ipaalala sa mga tao kung darating man po ulit itong bagyo ito? Una sa pagpili ng kukuhaning bahay, siguraduhin na malayo siya sa ilog kasi maganda nga yung view, malapit sa ilog or alam mo na hindi babae pero pag sobra-sobra pala yung disaster na darating, kahit alam mong hindi ka aabutin pala siya. Yung pagiging handa. Huwag natin isipin na hindi tayo masasalanta, hindi tayo mababaha, hindi tayo aabutin ng bagyo, hindi tayo malilindol, or hindi tayo makakaranas ng sunog sa ating pamayanan. Lahat ng gamit, importanteng gamit, ilagay sa kung ano man yung pwedeng ang galon, ilagay doon. Lahat, pera. Umiwas na lang sa lugar na mababa or if nandun ka naman sa lugar na yon, dapat yung padre de pamilya talaga maging alisto kung ano yung mga dapat gawin ahead of time para walang Magsiguro. So talagang dapat ready lagi ang tao. Nandiyan lahat ang gamit, yung mga first aid medicines, yung mga delata na pagkain, yung mga noodles na instant, yung hindi ka agad magugulok. So, kailangan naka-ready ka agad. Palagi tayong makinig sa balita. Siguro yun na lang ang Sadyang kalunos-lunos ang sinapit ng ating mga guro na nasalanta ng bagyong Undoy dito sa Batasan. Ngunit, sa kanilang pagsisikap, sila'y muling nakabangon. Kung sakaling darating muli ang gantong uri ng bagyo, dapat nating itong pagandaan upang makaiwas sa kapahamakan.